Hindi mo kailangan baguhin ang sarili mo Oo. sa mundo. Ang kailangan natin po ay baguhin yung mundo. Okay. Patuloy na nagdi-discriminate po sa LGBT community. Let's talk about life, leadership, career, purpose, and the stories behind success. Welcome to Jules Kupo, the Julius Manahan Podcast. Ngayong Pride Month, marami tayong naririnig na usapin tungkol sa identity, acceptance, at representation. Pero sa likod ng mga labels at diskusyon, may mga totoong kwento ng tao, mga kwentong puno ng pangarap, pagsubok at tagumpay. Sa episode pong ito ng Jules Kupo, ating mas kilalanin ang isang personalidad na hindi lamang nagbigay ng kulay sa mundo ng pageantry, kundi naging inspirasyon din sa marami sa pamamagitan ng kanyang pagiging totoo sa sarili. Now, for this episode, makakasama natin ang isang trans beauty queen and the recently crowned Queen of Recto 2026 mula po sa Pilar, Sorsogon. Ladies and gentlemen, please welcome Miss Cheska Dane. Hi, hello po sa lahat. Mabuhay. I'm Cheska Dane, your newly crowned Queen of Recto Manila 2026. Welcome to Jules ko po, the Julius Thank you Manahan po, Podcast. sir, for having me. Okay, para mas makilala natin si Cheska o si Miss Cheska, balikan natin ang kanyang pinagmulan at kwento ng pagkatao. Cheska, kailan mo unang naramdaman at na-realize ang iyong identity? Sir, it was way back po nung kindergarten ako na parang nagkaroon ako ng mga desire maglaro ng mga manika. Wow. Tapos, gustong-gusto ko palagi sumali sa mga intermission number, yung as in yung kumikandeng, gano'n. Okay. And naalala ko pa nun, may intermission number that time na parang akala ko pinapalakpakan kami kasi magagaling kami sumayaw. Okay. Yung pala, Pinapalakpakan. mas makending ako kaysa sa mga babae. So, nag-i-enjoy yung mga taong Mga tao. Tapos, dun ko na-realize na parang, may something na iba sa akin. Hindi iba in a bad way po, sir. Parang, iba na parang feeling ko, hindi talaga ako parang tunay na lalaki, sir. So, conscious ka na nun at that age? That's around 5 or 6 years old? Yes something? po. Tapos, nag-continue yon kasi parang hinahalongkat ko na yung mga pang-makeup ni mama dun sa Hala. cabinet. Tapos, yung mga sweater niya, ginagamit ko yun as a form of wig. Tapos, Oh, nagrarampa-rampa po ako sa salamin. Tapos, Pero wala pa nakakakita sa'yo nun, nung panahon na yun? Sa kwarto lang? yung ano lang po namin, yung kasambahay. So, yung parang naging, naiwan ka sa bahay, walang kasama, wala si mami, wala si Yes daddy. po. So, kasambahay. yes. Ano sabi ng kasambahay? Wala, talagang parang support din siya sa akin. Apo. Consentidor na kansol. Aside from that, ano pang mga indicators that particular time? Nung ganong edad ka pa, halimbawa 5 or 6 yun. Tapos 7, 8. May mga further nanonotice mo ba na talagang hindi ito talaga ako yon? Opo, meron na po kasi talagang gusto ko magsuot ng mga pangbabae. Tapos parang inclined ako that time sa mga music video ni Britney Spears, Okay. ni Shakira, mga Pussycat Dolls. Yun yung mga factors parang na nag-influence ng gender identity ko. Kailan nila hindi nila alam na ginagawa mo yon? Paano nila na find out or kailan nila na find out na ikaw yan? Si mama po, since kinder, parang supportive naman po talaga siya. Parang Okay. everything So alam niya na nung pa. Oo. Sa tatay mo, walang objection, walang sa tatay, pinagalitan ka o kinol yung attention mo. yung sa tatay ko po yung medyo mahirap. Not in a form na baka saktan niya ako. Ako mismo yung nagre-restrict sa sarili ko kasi si Papa is a disciplinarian. Tas kilala po siyang image sa Pilar. Top guy. Top guy po talaga siya. May image siyang dapat strong. Ano ba yung tatay mo? Kapitan po siya sa barko. Wow, okay. Kaya halos lahat ng mga tropa niya talagang as in mga lalaki, Mga yung astig. mga astig. Kaya medyo nahirapan ako mag-come out sa kanya. Nirestrict ko yung sarili ko. Ikaw na mismo yung nag-control na Yes. pag nandyan si daddy, si tatay, Yes po. To iba the yung point ibang na- galaw mo. Hindi ka ba nahirapan no? Nung nire-restrict mo yung sarili mo?
Mahirap po kasi every time na darating siya, yun nga naka-makeup ako, pupunta ako sa CR, maghilamos Maghilamos ako, ka. magpapalit ako ng panlalaki. Kaya medyo mahirap mag-come out kay Papa. Pero eventually po, parang walang process ng pag-uusap. Parang natanggap niya na lang din ako simula nung Oh, okay. nagkaroon ako ng mga achievements sa school, Okay. naging honor student ako. May mga times nga po na parang may inuman silang magbabarkada tapos bigla Okay. niyang sinabi na yan yung anak kong binabae. Oh, okay, okay. So umabot na lang ganon. Eventually, walang confrontation, hindi ka tinanong kung ano ba talaga ikaw. Nag-presume na lang siya na eto na yung anak ko, ganito na. So And then- tatanggapin ko na lang siya. Yes po. Mabait naman ang tatay mo. Okay, so ano ang naging process ng pag-come out mo sa pamilya? Yung talagang siyempre alam na ng tatay mo, alam na ng nanay mo, at sa komunidad. Paano mo to hinandle? Paano mo minanage? Yung, kumbaga nagladlad ka na. Tama ba yung word ko? Yes po. Nagladlad ka na. Everything went smoothly po. Mm. Not until nag-17 po ako. Medyo doon na po kasi nung nag-17 ako, nag-take na ako ng hormones. I decided to be a pre-op trans woman. Okay. Tapos, Nag-decide ka? Opo. Okay. Tapos dun po medyo nag-alangan si mama kasi syempre yung health ko sa pagtitake ng pills. Pero yung sa gender identity po ko, yung pagkabakla ko, talagang tinanggap po nila. So Okay. wala pong hard time na Okay, mag-come okay. out sa family ko, even sa mga kapatid ko. So, parang yun na yung sexual preference mo. Tanggap na namin. Pero parang pagdating dun sa hormones, ayaw nila. Kasi Medyo, yung health ko din, baka okay. ma- Alam mo ba, aware ka ba nung panahon na yun na bata ka pa na yung pills may side effects? Be it lalaki o babae mag-take nun? ang alam ko lang po yung good side effect, good Okay. effects niya, like Okay, yung like- magiging feminine ka, mas Okay. gaganda ka, parang Okay. magta-transform ka into a tunay na babae talaga. Okay. Paano ka tinanggap o hindi tinanggap ng mga tao sa paligid mo? First, for some people, siyempre yun nga, tinanggap ka. Yes. ma'am. Pero sigurado merong kumontra or hindi ka tinanggap. May narinig ka ba sa kanila? Meron ka bang nalaman na? Nung ano po, Tayo yun? Hindi, nag-experience saka yun. po ako ng mga situation na parang na-feel ko na yung gender ko should not be accepted po. Especially nung elementary ako. Kasi parang may mga grupo ng lalaki, parang ahead siya sa akin, sila Sa sa school? akin ng 2 years. school? Opo. I was grade 5 that time na parang nagtatakbo ako kasi recess. Tapos Okay. bigla nila akong tinalisod. Oh, Tapos yung term nila, pinagtripan. ayan na si bakla. Parang Oh, ganon. Tapos bigla nila akong tinalisod. Tapos Okay. parang yung head ko dun sa kanto. And almost 2 days ako di nun pumasok. Nakapasok. Kaya dun parang nagsakiti Nagkabukol ako. ka? Opo. Para sa'yo, ano yung pinakamahirap na panahon na dinaanan mo sa stage mo na ngayon? Sa stage ko po, Opo. it was way back when I was elementary po. Kasi dun talaga yung grabing pambubuli. Okay. So, ibig Sa mong sabihin, school. karamihan, nung younger days mo, Yes hindi po. na masyado ngayon. Ngayon, hindi na po. Yung I decided to transition po. Ano yung edad na yon? Mga 12, 11, something like that? Opo. Mga 10 hanggang 15. Parang ganon. Okay. So, doon talaga mahirap. Mahirap. Sobra. Bakit? Parang, Kasi po, kahit sa kalsada, Okay. parang di maiwasan pong may mga kukutsa sa'yo, sir, na parang bakla ipako sa krus. Parang nagiging normal na yun sa kanilang pag may darating na may dadaan na bakla, ibubuli nila. Even sa school, okay. pag bakla ka minsan, nagiging way yon para saktan kanila physically, yung babatukan kanila. Okay. Parang tinitingnan nila yung mga kabaklaan as less based on my experience. Miss Cheska, habang lumalalim ang pagkilala mo sa sarili mo, paano naman ito nakakaapekto sa iyong pagpasok sa mundo ng pageantry? Kailan ka ba nag-decide na, well, sabi mo nga nung bata ka pa, rumarampa-rampa ka na, pero kailan ka nagsimulang mag-join o nagdesisyon na, eto na yon, panahon na para mag-join? Kung saan ako magaling? 2018 po, nag-start ako sumali ng mga pageants. 2018. Yes. So that's siguro high school ka pa lang noon? First year college. First year college na. So how old were you then? 18. Tamang-tama lang. Apo. So
Ano yung pageant na yun? Saan yun? Supposedly po, kasali ako dun sa Queen of Rapu-Rapu Albay. Kaso Naku. napag-iwanan, yun sana yung first pageant ko. Kaso napag-iwanan po kami ng barko. So, may nag-discover na lang sa akin ng isang handler from Pulangi Albay. Ah. Tapos dun sa Karatig Barangay nila, dun po niya ako sinali. Hindi na sa Rapu-Rapu. Hindi na sa Rapu-Rapu. Tapos dun na po, first pageant ko, second runner. Pulangi. Oh, yes. First pageant. Okay. Di ba usually pag ganyan na first pageant, kung hindi ka nananalo, masakit ba yun? Hindi naman. Masakit po kasi syempre Kasi you're giving all your effort. yes, new ka pa lang sa pageantry, so syempre di ka pa sanay kung paano i-compose yung emotion mo po as a Hindi ka pa sanay, pero magaling ka ng maglakad siguro. hindi pa din po. Hindi pa Natapi rin. lang po ako sa Simsat Road as in dapa po ako that time. Nakailang pageant ka na ba? Di ko po To binibilang. recall, no? Hindi mo binibilang. So, di ko po mabilang. estimate mo lang. Siguro po, since 2018, mga nasa 150 plus. 150 Mga plus. baranggayan, parang ganun. Pinapatulan mo yung barangay? Talaga? That is sir, kasi parang siya yung naging bread and butter ko. So, hindi ka nagjo-join dahil sa premyo? Sa premyo din. Sa premyo din po. Mga magkano ang premyo? Hindi ba maliliit lang naman? Noong 2018 po, nang di pa nagpa-pandemic, wala pang crisis sa Pilipinas. Okay. 532. 5,000, 3,000, 2,000. And 200 per award. Laban na po kami dyan. Tapos may trophy pa yan. May trophy na yan cash, sa... may bouquet. Tapos ikakat po yan ng 50-50 cent. Sa hunter. Nasa iyo yung 2.5 pag title ka po. Oh, okay. How do you find your handler? Do you have a permanent handler or every now and then nagpapalit ka? Depende sa event. Wala po sir, kung sino lang po, wala akong permanent handler. Kung sino lang po yung unang mag-contact sa akin, doon na po ako magpapahawa. I see. So, ibig mo sabihin na may tatawag sa'yo or magko-call sa'yo, iti-text ka na, o merong pageant dito, join ka. Hawakan kita. Ganun lang pala yun. Yes. Ba't sa lalaki walang ganun? Meron din. Meron din? Sa lalaki ganun din yung Ginoo, mga ginoo. ginoong Bicolandia something. Opo. Ganun din yun? Yes po. Ba't sa akin walang lumapit? So, aside from that, kung ano tawag dito, ano ang naging inspirasyon mo para, sumali sa pageantry? Yung naging inspirasyon ko po, yung una, syempre, bread and butter ko siya. Parang yung naging... Ay, nakakarami ka din nun, di ba? Opo, yung Naiipon yun. Yes po. Yung naging inspirasyon ko po, syempre, yung nakukuha kong money para sa family ko kasi tinutulungan ko din po kasi yung mga kapatid ko, yung Okay. family ko sa everyday needs po namin. Parang sila po yung naging inspirasyon ko. Kaya patuloy Family ako pa rin. masali ng pageant. Oo. Pero as time goes by po, parang na-realize ko na hindi ko na lang po to ginagawa para sa pansarili ko o para sa pera. Kasi every after pageant po, may mga nagme-message sa akin ng mga batang bakla na parang na-inspire ko sila na ganon, na parang, hi Ate Cheska, how to be you po. Gusto ko din sumali ng pageants, ganyan. Kaso, parang takot pa sila mag-come out. Takot pa Okay. sila sa sarili nila. Hindi pa rin Nasali handa. sa pageant. Hindi pa Hindi pa nagde-decide na kagaya ng ginawa mo. Tapos, parang sila po yung naging inspiration ko. So yung naging inspirasyon mo, yung mga taong naging inspirasyon ka rin. So parang ganun ang setup, no? Yes po, yung mga batang baklang. Tinanong mo ba sila kung bakit sila na-inspire sa'yo? Aside from how pretty you are, Siguro syempre po, nandun yung yun. syempre dream din nila magsumali siguro ng pageants, Okay. tapos nakikita din nila akong nananalo. Kaya yun yung parang nagiging way nila para ma-inspire ko sila. So ano ang mga behind the scenes reality ng pagiging isang kagaya mo, trans beauty queen? Yun po, sa likod po ng mga corona, ng mga titles ko is yung parang emotional pressure po. Talagang mahirap po maging beauty queen. Lalong-lalo na kung trans beauty queen ka. Kasi dapat pag lumalabas ka, dapat plakado ka, dapat Okay. perfect ka, dapat hindi lang doble, kundi triple yung effort mo as a trans beauty queen. Kasi Okay. yung iba, hindi ka lang ginajudge as a beauty queen, kundi ginajudge ka as a trans woman. Kasi sinabi mo kanina that you're happy Yes. doing this. How happy are you? Gaano ka kasaya pag nagjo-join ka sa mga pageants? Sobrang saya po. As in, kung i-rate siya ng 100, it's 101. Sobrang. So pag hindi ka na sumasali sa mga pageant, hindi ka na magiging masaya. Ay, syempre po, magiging masaya pa din. Pero
parang nandun pa din po ako sa stage na passion ko pa din po yung pagpa-pageant. Until when are you joining After pageants? po na parang plano ko po kasi mag-focus na sa Manila after Okay. ko ng mga pageants dito. May isa na lang po akong inaantay na Di ba kapanalo mo pa lang ng Queen of Recto. Queen of Recto? Saan? Pag sinabing Recto, sa Recto talaga yun. Recto po, sa Manila. Oh, anong occasion yun? Ba't nagkaroon ng event? Parang ano po siya, annual celebration. Part po siya ng Pride Month. Pride celebration. So ngayon lang yun, recently. Yes. Ngayong June. Yes. Congratulations. Thank you so much. So ngayon na mas visible ka na sa publiko, pag-usapan natin ng mas malawak na usapin ang karapatan, rights. Okay, Miss Cheska, in your own understanding, paano mo ipapaliwanag ang SOGI? Soji is different Soji. from Soji beer. Iba-iba. Yung Soji po is yung parang pagkakakilanlan ng bawat tao. Yung parang, yung Soji bill is not parang itrato or parang i-recognize ang isang tao as a special or kakaiba. Kundi it's parang pagkakakilanlan. Kasi yung sexual orientation, yun yung po yung parang your personal attraction, your personal emotion sa ibang tao, kung kanino ka attracted. Yung gender identity is how you perceive yourself. Yes. And part din po ng Soji is yung expression, yung paano mo i-express ang sarili mo in terms of kilos, galaw, and pananalita. Ganun. So ganun lang kasimple yun. So Yes. SOGI applies to all including men. Yes po, hindi lang siya for LGBT. okay. Lahat po ng tao ay may Soji. SOGI. Ako talaga naintindihan because of the bill. Yes. Doon lang siya na-highlight. No? Yes po. So, matanong ko lang, di ba sa mga ibang eskwela na yung mga members of yung mga LGBT pinag-uniform na based on their preference. Di ba? Yes. Kung lalaki ka, pwede ka namang babae. Tapos meron namang mga, ang tawag dito, mga babae na gusto nang nakabarong lang. Di ba? Pag-graduate, meron na. Meron na. Pinapayagan na talaga yun ngayon. Yes po, kasi meron na din pong mga parang mga, anong tawag dito? Mga ordinances ba? Tama? Sa school, yung gender sensitivity and So inclusivity. kailangan bang ipagpaalam yun? Hindi na? Hindi na po, pero may mga ibang school na kailangan Okay. mo pang mag-letter Oo. para i-approve. Recently lang may kaibigan ako na nag-graduate sa college. Babae siya pero alam mo naman sex for preference siya. Nakabarong siya, okay lang. Yes, that's nice. Oo. Sa babae, parang ganun din siguro. No? Yes. Tapos ang iba okay na sa kanila naka-makeup, papasok sa school. Yes po. Mas Oo. nagiging inclusive na po kasi Yes, ngayon yes. and adaptive yung mga So that's basically how many years ago hindi pa pinapayagan yan? Hindi. Mga ilang taon pa ba? Nung dati nung bata-bata ka? Nung ano po ako, nung 16, 17, nag-letter po ako pero di po in-approve. So, siguro 10 years ago, di pa masyadong inclusive yung mga schools sa LGBTQIA+ community. And ngayon, parang gradually, mas natatanggap na through ordinances. Sa tingin mo, ano ang essence ng Pride Month? Kasi we celebrate Pride Month Yes. during the month of June. Ano yung essence nito? And why do you think we should celebrate Pride Month? Yung essence po ng Pride Month is madami. Parang hindi lang siya about parang parada, hindi lang siya yung parang pagwagayway ng mga bahaghari na bandera. First and foremost, yung Pride Month is sinaselebrate natin to commemorate those people na nag-give way. Parang Yung nag-contribute. bigay daan. Kung bakit nangyari ito ngayon. Para maranasan namin yung parang visibility Okay. na na-experience namin ngayon. Second po, yung Pride Month is also po nung parang empowerment and healing to inspire those people na parang yung takot nga na lumabas sa kanilang mga Ano yun? It's that to encourage people like you na lumabas ka na, magpakatotoo ka na. magpakatotoo ka. Parang ganun. Oo, yun pala. Kaya may Pride Month kasi it's a form of empowerment din dun sa mga taong natatakot na husgahan. Okay. Bago tayo magtapos, Miss Cheska, balikan natin ang pinaka-importanteng mensahe mula sa iyong kwento at mga karanasan. Yes. Miss Cheska, ano ang pinaka-importanteng natutunan mo sa journey mong ito? Being a trans woman. Ang pinakamalagang lesson po na natutunan ko all throughout my 26 years of existence na hindi mo kailangan mag-fit
doon sa standard ng society. Di mo Okay. kailangan mag-cope up kung Okay. anong dapat ang sabihin sa'yo ng society. Parang you just need to be true to yourself. You just need to follow your dreams. Kasi pag nagiging totoo ka sa sarili mo, parang you will go, parang, wait. Miles and Or miles. Opo. Parang, miles and miles. Parang susunod na lang yung mga good things na darating. Parang ganun. And pag totoo ka sa sarili mo din, just like me, parang gigising ka sa umaga na buo ka, na hindi ka parang kulang. Parang ganun. And yun yung pinaka-importanting lesson na natutunan ko all throughout my life experiences, na maging just be true to Hindi mo yourself. kailangan ikaw yung mag-fit. Yeah. Gawin mo yung gusto mo and yung tao ang mag-adjust sa'yo. Yes, hindi mo kailangan baguhin ang sarili mo sa mundo. Ang kailangan natin po ay baguhin yung mundo. Okay. Patuloy na nagdi-discriminate po sa LGBT community. So dapat baguhin yung mundo na ito yung paniniwala na to, Yeah, mabago sa mabago. pagtingin sa inyo. Exactly. Okay. Kung makakausap mo yung younger self mo, what would you tell little Cheska? Anong sasabihin mo sa sabihin natin yung that time na na-realize mo na ikaw nga yan? Yung pangalan ko po dati is Jake. Hindi pa po Jake. tinatawag na Cheska. Jake. Jake Dominic. Okay. So, yung message ko pong maibibigay sa Jake na minsan nang nagtinda po ng toron Oh, sa streets, minsan nang naging laman ng Chinese garter, Wow. mga kabaklaan, minsan nang naglaro ng Tumatumbling ka rin nun? yes po, ng Barbie doll, and minsan na naging laman ng intermission number tuwing election. Ang message ko po is, I'm so proud of you. Yun po, na na-survive mo kahit ang hirap ng mundo. Ilang taon mo rin pinagdaanan Opo, yun? na na-survive mo kahit may mga taong mapanghusga. And yun po, I'm just so proud of that little Cheska na minsan ang nangarap. Look at you now, you're already a beauty queen. Yes. Hindi na basket ng toron ng dala mo, bouquet na and trophy. And hindi na din Barbie doll ang pinaglalaroan mo. Okay. At pinaglalaroan din ng mundo. Ikaw na po yung Barbie doll. Barbie doll na may bosses. Nako. Yes po. So yun. Sa iba. And I'm just so proud of you kasi na-survive mo lahat ng struggles mo. Congratulations. Ano ang gusto mong iwan na mensahe sa LGBTQ+ community at sa mga allies nito? Cheska? Sa lahat po ng LGBTQIA+ community, patuloy lang po tayong lumaban para sa equality and acceptance. Kasi ngayon po, ang LGBT community, particularly yung mga trans community, nagiging parang tolerated lang sila. Patuloy lang po tayo lumaban sa equality and full inclusivity po dito sa society, particularly dito po sa Pilipinas. And yung boses mo, yung storya mo ay may ambag dito sa Pilipinas. So let us always po choose to empower po one another. Anong message ko din po sa kanila na hindi lang po nyo supportahan ng LGBT community during Pride Month. Hindi lang June. Supportahan nyo kami sa lahat ng laban namin patungo sa inclusivity and full acceptance dito sa society. And sana po hindi lang po yun sa salita, Okay. and sana supportahan nyo din kami sa gawa. Good. So ngayon sa ating halos patapos na tayo, Cheska, I'd like to thank you for joining us. Much po, sir. It's an honor to have you here sa Pride Month celebration natin and sa podcast. Paano mo i-close ang iyong presence sa podcast na ito? Go ahead. Maraming salamat po sa Jules ko po. Opo. And sa part po ng Jules ko po for having me here. And I'm happy na parang na-amplify ko yung stories ko, yung story ko and voice ko to inspire the LGBTQIA+ community. Yes. Lalong-lalo na podcast to, hindi lang to mapapalabas sa Pride Month. Yes. Hindi, makikita nila to araw. Ulit-ulit. Sooner or later, may mga batang baklang makakapanood to ng Opo, podcast. And I'm just so happy na I will inspire Okay. people, particularly the LGBT community. So yun mga kaibigan, sabi ko nga kung magbibigay tayo ng last statement ngayon with Cheska on the side. Kanina,
wala akong masasabi. As in, blinded ako. Pero ngayon, I just would like to focus on the two words that you said. Yes. The tolerated and accepted. Sana umabot yung panahon na kagaya ng ordinaryong tao, lalaki, babae, yung grupo nyo would be accepted and not just tolerated. Kasi iba pa rin yung tolerated lang. Yes. Pinagbibigyan lang kayo. Yes po. Diba? Iba pa rin yung matatanggap. And kasi wala namang pinag-iba eh. Tao pa rin naman kayo. So yung rights nyo tsaka yung rights namin, yung rights ng mga babae, pare-parehas lang naman. Yes po. If you have more words, go ahead. Yun na po. Thank you so much. So, sana patuloy niyong panoodin tong podcast sa mga kabaklaan dyan, sa mga tomboy, and part of LGBTQIA+ community. Thank you, Miss Cheska. Thank you po. It was a pleasure having you sa Jules ko po, the Julius Manahan Podcast. So this podcast is powered by So Pro Live. Maraming salamat sa tropa natin dito and sa lahat ng sponsors. Thank you, Cheska. Thank you po, Sir Cheska. Jules. Ang ganda mo. Sobrang ganda mo. Okay. Ganda na mata mo. Thank you. Thank you po.